Kahong mensahe sa choir, no? The greatest command of all is to love the Lord. Ganyan pamangkot na ta, paano mo may gugma, Ginoo, kung tigipusoon mo, daan, o ay babag-o, ay mga gugma na yan, mga butang sinigalibutan. It's hard to love the Lord unless your heart is renewed. So ang atong mensahe karon adlaw makita diri sa Ezekiel 36. Ezekiel 36 sa verse 26. Ezekiel 36 verse 26. Basahon natin tanan, no? Tanang kita magabasa diri sa may verse 35, o 25 I should say, verse 25, hasta diri sa verse 27. Ang versikulo 25, 26, 27. Basahon natin, arang Bible ninyo, kung arang Bible ninyo, you say amen? Okay, doon kita. Verse 25. Then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. Ginoo, kapangayon kami sa inyong dugang pagpagamayon sa pulong linbasa namin. Kamay ka mahawanan niyo Ginoo ang mga pangunawa na sigurong sa mga bagay na makasablat sa pagpaghikot niyo. Importante Ginoo nga mamatay pusoon. Panguna-una, kalang bukas sa mga naigay ng mga pagsabdong ng puro nimo sa mga kabuhi. Biligi kami hilingad na sa pagsimba naman sa imo sa Espiritu pagkamatuuran. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ang atong nga topic diri sa pagmamlandong na sentro ini sa bag-o nga tagipusoon. New heart. Mag-imagine mo siguro ang tao ito, no? Barado ng libuson niya. Ay, pastores ang libuson niya, may 3 kabal. Ang 2, wala nag-function, isa na lang. Yang 2, ginbutangan siyang stent. Ang gamay na tubo, parang kapadayan gyapon, dalo yung dugo, magina-pump sang heart, kartos baga. Buhay ka pa ng tao. So, ang isa sila, ang Islam siguro ang heart mo na, dami nakita ito, may isa ka tao, ang kidney ng blato, may Islam ng kidney, baboy. Buhay ka tangan niya pa. Basi Islam na. But, you know, my heart transplant ang tao sinigiliputan. Muna ang si Dr. Riz, bata niya, nga tumutubo kami, heart surgeon na. Pagkira sa heart, siyang bukas ang heart na. Tapos before siya, po niya to ang donor, no? Kundi na ang lugar, may donor dito sa heart, buksan niya to, butang niya sa icebox. Pero plano, buti ito, ligan niya itong Dr. Makira. Sila na itong wow. Grabe, Islam, hindi mo so ano? Islam mong heart transplant. Diba naman, ang tao, buhay naman siya, maka-alaga, maka-pangabuhi, sinigalibutan. God has also this kind of work spiritually sa kabuhisan tao, a heart transplant. Kaya natawag ini ng bago madagi pusoon. Kung wala ka sang bago madagi pusoon, you will die and go to hell. Kaya kinanglanon sang taong bago madagi pusoon sa iya nga kabuhi. Nga man, sila niya sa verse number 26, sinitang Diyos niya, I will give you a new heart. Tagaan tagamong sang bago madagi pusoon, I will put a new spirit within you. Kita mo, ang tagipusoon kang Espiritu, ibutang sang Diyos sa sulod ninyo, within you. And I will remove
the heart of stone. Kung ito, heart transplant. Kung niya, ibusoon mo matiga. Islam niya, ibusoon mo. Kabutangan niya sa espiritu niya, ang imong ibusoon. By now, I know nga literal na kunawan ninyo da, nga ibusoon mo ito, operahan sa Diyos sa Islam. But, listen very carefully. Sabi niya, I will remove the heart of your stone, the heart of stone, and give you a heart of flesh. Ano ba lang ginatumo diri sa Diyos sa atong kabuhi? Balaan mo ang Diyos, damo siya sa natawag na property of new. Bag-o nga mga propiedad nga isang Diyos. Ini sa idalom sinatawag natin economy of grace. Ay kasi idalom sa bugay isang Diyos. Madamo ng mga bag-o nga butang. Isa-isa na tao nga dugay na simbahan. Bag-o ko na nabat yan. Maginisiya mo na ang himo sa Diyos. Damo siya sa mga butang nga bag-o sa idalom sa ekonomiya sa bugay isang Diyos. Hindi kay Old Testament, hindi kay Old Covenant, bag-o ita ang isang Diyos na programa. What about this? Isa ka bag-o nga butang na natabo sin kalibutan, a virgin born baby. May natabo na? Wala, bag-o na natabo sa kalibutan nga may isa ka bata matao sa ulay ng babae. Virgin. Nila na. Si Jesus Christ nga namatay, nilubong siya sa din, bag-o, nalulubngan. O ito magamit sa tao. Hindi lamang na, si Jesus Christ ang author sa natulaton nga new faith. Bag-o nga pagtuluhan, bag-o nga pagtuo sa idalong sa faithfulness of Jesus Christ. Sa idalong sa iyang katutong, sa iyang faithfulness, at so ang tawag niya, ang kalawasan ta, ang pagkamatarong ta, ginhatag sang Diyos aton, sustentado kita sang Diyos because of the faith of Christ. Hindi ka ako magtuo. Ako magtuo yan, nag-roller coaster na. Nag-sakap panaog na. Nagangay kung sakap panaog sa bukid. Hindi naman ini. Ang mga gintubos sang Diyos, ang mga linuwas sang Diyos, magabaton sa new name. Bagong ngalan. Sa idalom sa langit, bagong ngalan, ngalan ni Jesus, Christ, Christian. You're no longer on your own name. You are now a Christian. Nilamang ini, at ikaw bilawas ang Diyos, you are going to start singing the new song. Bago ng kanta mo. Sa unang kanta mo, siguro ang mga kanta ni Imelda Papin o ko ni Matt Monroe. Lonely came just for one. Mga kanta na emosyonal, kalibutan. He became a Christian. May bago ka ng kanta. Hindi lamang ina, ang balay mo, bago naman. You have a new home. Your old home, diyan mo na. You have a new home in heaven. That is not only in heaven, you have a new home. The new, say again, New Jerusalem. Sa idalom sa new earth. Sa idalom sa new heaven. Tanan ba ko? New Jerusalem, new heaven, new earth. Tiyan mo na ang tao dapat may bago. Siya nga tingin po sa otherwise, hindi niya mabato din. Hindi niya mabuhay. Now, a new name without a new nature would be an impostor. Bago ngalan mo, tawag ng Christian, pero wala nagbago. Ang kinagali, wala sa ibutang ang Diyos da, ng Espiritu niya, impostor na ito. Anong impostor? Dahil sa ikaw ka, managpakuno-kuno lamang. Unless a man receives a new nature, paano ka kanta sa bagong kanta, kay way kasang bago, kinagali ay built-in ka na. Sa tigipusoon sa tao, ang bago ng kanta, built-in o po na sa ibutang sa Diyos nga bagong tinagali sa tao. Unless a man were a new creature,
or he will be out, no? Out of place of the new creation. Kaya mo na nga Ginoo, nagforma siya sa balaan ng mga katawhan sa iyong kalibutan para mag-start, listen to me, God formed a holy people to live for a holy heaven because He made heaven for them, ano na? To live forever. Gini kita sang Diyos ng balaan, ago ito makistar kita sa balaan na langit, ago ng balaan na langit, tapos na ito makistaran. Nangaman siya ng mansyon para sa mga tenants di sa duta, mga tinante lang kita sa duta. Ginamahan kita sang Diyos ng mansyon sa langit. Yung padala niya, balang Espiritu to prepare us for this mansion. Muna nga pag balang Espiritu. Kaya muna balang Espiritu, magdala sa iyo sa mansyon mo ito sa langit. Wala ka sa Espiritu sa Diyos, wala ka sa mansyon. Kaya balang Espiritu, magkuha sa mga tumulong. Kaya nag-aman sa itong. But listen to me, hindi pwede nga duha ka tayo pusoon ang magpitik-pitik sa imulughan. Wala to duha tiyo. Pwede ng tao, duha tiyo puso niya. Mananakanta sana, dalawang puso ko. Hindi pwede, duha tiyo puso mo nga magpitik siya sa butang isang Diyos kung pitik man siya. Because if you do have two hearts beating inside your bosom, you will be a monster. Monstrosity. Therefore, the first thing to be done to make things new is to take out the old way. And taking the old heart, it will take a process. Now, muli ang introduction na ito tawag na bagong tagibot. Number one, in conversion, God gives a new heart. Sa conversion, pag-convert sang Diyos aton, hindi kaging convert kita sang tao. Patutang amigo ko na bakay slakyan ko din, convert ko na siya ni Pastor Dero. Pero napatayin ko siya. Wala ang tao convert sa tao. Ang Espiritu sang Diyos ang mga convert. God sends the Holy Spirit to convict you, to convert you. And so, pagkatapos na ini, ginahikot kita sa... Alam mo ba ang Espiritu? Luka na siya sa manupatunga kag asutor. Kapangluyag. Muna siyang pangluyag, ang Diyos, kay gugmay kita. Pero hindi yung putwa sa gugmay niya. Pangluyagan kita. Suguon ng Espiritu nga mangluyag sa akin. Mamalas ito, ba't ano ito? Ba't yung manggugma sa Diyos? Would you accept Jesus Christ? You see? Ang balang Espiritu, ang nagahikot. Nga ginalo pangluyagan kita, ako nga mag-respond kita, mahigog mo sa iya. Kakaroon, munang daw na converted, naliso ka na. Kagtagaan sa Diyos ang bagong nating pusoon. And by this change, the understanding and judgment are enlightened. Ang imo paghango, ang imong paghukom, ang imo balang na binag-binag, you judge things around you, masanag na. Hindi na mali ang imong desisyon. Kaya man, ang sala, amo niyang dako, no? The greatest folly. Pinakadako, ang kabuangan, mga imo isang tao, ang sala. Ang pinakadako, mabuang sa kalibutan, ang makasasala. Kaya tungod, ang makasasala, di na risk yan na. He's gonna risk sa eternity niya by loss of everlasting happiness. Di ba? Nabakal niya sa kalibutan ang mga momentary pleasure. Ang ilang kalipay, muna na hangad niya, inalagas na, ibaylo yan na sa endless pain. O ay katapusan na kasakit, batuno niya sa piyag niya po. Isa ka mga buhang nga ihimplo, isa ka tao nga di ko matayo, nauna niya, hindi siya patay. By this change, the will is renewed. Ang atong will, atong gusto, kabubuton, ginabag una sa Diyos. Sa una, self-will. Gusto ta, kaysa ito paglimon, simuon ta, ang gusto ta. Ginaliwas ang Diyos na. Not my will, O Lord, but thine be done.
Pati yung ikaw ginapuyan sa balang Espiritu, huwag ka gasigi lang, hikot, hibra-bra. Ang gusto mo? Ano gusto mo sa kalibutan? Ano handong mo sa kalibutan? Ano ambisyon mo sa kalibutan? Dapat na sa bag mo, wala ang gusto ng Diyos para sa akin. Muna ang sakto na nagibuso ng ginbago sa Diyos. Napasakop sa kabubuton sa Diyos. Si Jesus gani, nagahapa dito sa bato sa Getsemani, nga nagahibi siya, nagagayon siya, nagatulululo dito ang mga luha ng balas niya, nga daw dugo. Sa struggle niya, sila niya amay, sila niya kuha, ining cup. Because I am about to partake, that is the cup of suffering. Nga ginalangtan, ginisus na sinangkap na ina, dira tanan nga rorok sa sala, libutang, antusan ko na. Ang pagpatay, ang paglogos, ang tanan na sala. But he said, Father, not my will, but thine be done. Kaya mo na kung tanis sa itong kabuhi. Nga pangitawan ta, pangayon, tang kabubuton sa Diyos itong kabuhi. Pero ang isa ka tao na wala Kristo, a man who is lost, gulo mo, tagaan mo lang siya nga mag-operate sa iyang full passion. Bugos sa balat siya kung ano niya, he will be worse than they really are. Ay isa naman katao na luwas, tagaan mo naman, a holy man, a man who is saved, nagkaliwat ang iyang kabubuton. And he become better. Maayos siya. Naging maayos siya. Wala pa man niya makita ang kaayo niya. May bala ng iba kung mag-away kasi nakita ko ang kaayo ko, puro makita ang kalain ko. May baliktad. Tana, dapat, wala pa man niya makita ang kaayo ko. Bisan tao ko mo pa kung ayawa, bisan tao ko mo kung magkasana, bisan tao ko mo kung kurap, bisan tao ko mo pa kung tanan, tao ko mo ako, I don't care. I will still love you. Ang kaayo ng tao. Because he has a new heart. In by conversion, the temper and disposition are changed and sanctified. Kung naluwat ka na sa Ginoo, ang mga disposisyon, ang mga, mga desisyon, mga buhay, kag ang imo nga temper, kinaliwat sa Diyos, kag ginapagabalaan. Kung ginapagabalaan sa kasatan pagkamangakit ka, it becomes a holy indignation. Kag nga tinutuloy siya, pagbalaan niya yung pagpangakit. As you see, ang Kristohano, ang tao, in-convert sa Diyos, walang Espiritu. Nagaliwat ang iyong temper. Sa una, dahil nilupok kumangakit. Dahil yung pamuyayaw, dahil yung panipa, dahil yung tampa, tampuyong, panupla, hanahin mo yan. Wala siyang bago nga dahil pusoon. Di ko arapan niya kung sa'yo mo na. Masiway kong imagos ang Diyos nga, di ko kapugong sa akong galing mo. Now, number 2, in conversion, God gives a heart of flesh. Kaman ang heart of stone niya, kung ang tigibusoon mo ka ang isang bato. Ang bato, siyempre matig-a. Ang bato, malamig. Cold. Kung matig-a siya, kaangay siya sa dead, patay, insensible, hindi ka batyag. Kaangay siya bato. Kisilin sa Diyos, kuhaan ko na ang bato na kagibusoon mo. Hindi ka batyag. Hindi ka na mo magbatyag sa kainit sa butas ng Diyos. Matig-a, malamig ang kagibusoon niya. Number 3, in conversion, a man gets a warm heart. Kung iliso ka sa Diyos, nag-init na ang balatyagon. Feverish, meaning nag-init na ang mga balatyagon. Go to church? Yes. Hindi kayo cold. Read my Bible? Yes. Nag-init balatyagon mo. Ang mga devotion sa kausa, sa bulaton sa Diyos, ang balatyagon sa makatauhan sa Diyos,
Very warm ang pag-welcome sa iyo. Kaya may interest sa ginaritan sa Diyos. Kaya mainit na, buhay mo. Pero kung isang kainit ton o isang kainit, baltyagon mo, then your heart is cold and stony. In heart of stone. And number 4, in conversion naman gets a soft heart. Kung ginliso na kita sa Diyos, ibutang kita sa Diyos, bago nga tingin mo soon, bago nga espiritu, ang soon ng espiritu ta, kapahitan, may tao palapit sa imo, mapakit ang imong mga baladyagon, ang imong kaakit si mga tao to, mong ginasasugin mo sa iya, that speaks of how much you hatred dwells in your heart. Kaya ginunahambal sa niya, for within the heart of man dwelleth fornication, adultery, bitterness, strife, anger, pride. Amo na sa sulod sa puso ng tao. Nakita ni Jesus. Tiko ng tao sa kahon mo, wala sa sang kalinong, wala sa sang sweetness. Kaya mo na nagkaharis na ito sa wala pa bago ang nagkipuso. But you see, in conversion naman gets a soft heart. Nga soft heart ay in comparison. Iniya ba ito? Nagkipuso. Iniya flesh unod. Di ba homok ka na ang unod? Kaya ba ito? Ang unod atong na flesh, a heart of flesh, dali masakit. Dali mo ba? Can easily be wounded, but also can be healed. Nasakit ba doon ang balatyakon mo? Nabuyayaw ka, napakamalaot ka, nasakitan ka, yes. But it can be healed. Because it is a heart of flesh. Ang balatyakon, it feels alike the kiss of kindness and the rod of correction. The heart of grace is endowed with a delicate sensibility and vibrates at the touch of the Savior. Nagabatyag ka, tandugong sa Ginoo. Kaya hindi na nabato. Nabatyagan mo na ang pagtandog sa Diyos sa imo tigikuson. And in the last, in conversion, a man gets a living heart. Kung naliso ka na sa Diyos, itagal na sa Diyos ang buhi na tagipusoon. Hindi na patay. Kaya siling sa blang sulatan sa unang panahon, in Ephesians chapter 2, you were dead in your sins and trespasses. But we are made alive. Ang butang sa Diyos ang bago na tagipusoon, bagong espiritu sa atong kabuhi. Makasiling ka na karon. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Naging bago na sa Diyos. Kung bago ka sa Diyos, that is Christ living in the heart. Mabatyagan mo na karon. Ang butang na yan ni Kristo. You have now the heart, you now have the mind of Christ. Ara sa imo, ang ginaunawa ni Kristo, ang ginaunawa sa Diyos, ang balatyagon sa Diyos. For example, ano ang heartbeat? Tuk, tuk, tuk. Kada heartbeat sa Diyos, ano ang sugo na sa puso niya? You know what is? The salvation of soul. Kada pitik sa puso ni Kristo Jesus, gugma na sa kalat na nawala sa kalibutan. 8 kabilyon ng mga tao sa kalibutan, sobra pa. 6 kabilyon ng mga tao, 2 kabilyon ang yara sa Kristiyanismo. Praise God kung ining 2 kabilyon, maluwas. But if not, salang na sa ilang mga leader sa riyan. Pero 6 billion ng mga tao, can you imagine? They describe sa mga kasulatan, they are walking and sitting in darkness. Nga nagahulat lamang, nakuwaon sa Diyos, down into hell. By religion. Buddhism, Hinduism, Shintoism, all of these other religion nga kadudulman ng palaboto niya. Kaya mo na, kung arak na ang buhay at ipusoon sa Diyos sa mga dughan, huwag ka nagpanumdum lang sa imong kagalingon. Panumdum man iba. Panumdum man iba. Ang mga hambal sa missionary nga si Robert Moffat,
Tatay ni siya ni Mary Moffat. Si Mary Moffat, muna siya ang asawa ni David Livingstone. Una siya nga nag-work sa Africa. Sinin niya, hindi ko katulog. Makita ko ang smoke of 1,000 villages. Jungle, mga 1800. Aso lang ang kita mo. Aso lang ang kita mo sa Bagulangan. Aso lang. Libo-libo mga aso. Waising tao. Pagkat sa ilang kasukit sa impyerno sa langit. That's why sila niya, if I have 1,000 lives, I will give it 1,000 times for the sake of the people of Africa. Yan sa kadudulman. Damo sa mga tao. Dili, surala, mga simbahan din, gaawas talinga ng tao, 17 ka simbahan sa Banwala, wala ba sa mga bari-baryo. Sa bukid noon, ako simbahan ito. Si Israel, dito sa bukid noon, sa may Maila, duwag fundamental. Fundamental ito, gamay lang, mga 500 meters, fundamental naman. Highly evangelized ang bukid noon when it comes to the gospel of Jesus Christ. Madabo pa ng mga tao sa kabukiran, sa mga lugar, sa mga very good. That's why ang thrust ng ato na misyon dito sa mga kabukiran nga wala sa natataton nga bulit. Di karon makasiling ba ikaw, sige na pala po sa Pablo sa Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Not I, but Christ lives within me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of God, by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. You have a new heart. You have a new spirit. I hope hindi pagtugutan na magbalik sa bato-bato, hon balatyagon sa mga butang niya ng Diyos. Ginoo, salamat kayo sa hangkat nimo sa mga kabuhi. Salamat Ginoo sa imong ginhimo sa nakaritaw niyong kalibutan. Ginhimo kami nga bagong nga tinuga, pagis pagbutang nimo sa bagong nga nagipusong ka bagong nga espiritu. Agod Ginoo, takos kami nga magapangabuhi sa bagong nga langit, bagong Jerusalem, bagong nga duta. Upod sa imong Ginoo. Amo na amon nga balaan kag bulahan kag buhi nga paglakon pagsugata ng din. Kamo pagkamay sa mga pulong sa ngalan ni Jesus. Amen.